nagtutulungan. Kaya, pasahan ko. Hindi, almost same lang din kay Raven na hindi masyadong na-adjust yung kami nila. Kasi experienced players din naman yung silang tatlo. So madali lang nag-gear yung chemistry. So mas easy. To add to that question, kasi nga, last year was your debut sa DPC with Blacklist Rivalry, and from that roster, ang nakita ko na lang is Raven and Wolves. So, in your perspective, ano lang yung different from that roster to what Rivalry has right now? Yung before kasi, sa totoo lang, titigas kasi ng ulo ng mga ibang players eh. So parang may mga sarili kaming idea na hindi nagagawa. Tapos dito naman parang sobrang dali nila mag-adapt as a team. Kaya parang pag di-discuss kami, smooth lang. Hindi katulad before. Yun lang siguro. Teams, may gusto kang itagdag? Name drop. Okay na yun. Uy! Antayin lang natin sa stream. Ito. Corollary lang, for the 3 newcomers, 3 tournaments in, kamusta na yung pag-blend nyo sa mga holdovers? Sige, start with Abed. Sorry pa kayo ulit. Kumusta yung pag-blend nyo sa chemistry with the holdovers ng mga luma? Kumusta yung pagpasok nyo sa team after 3 tournaments? Para sa akin, since the beginning, sobrang dali lang din nila talaga ma-compete. And naging camping rin si Teams back then in 2016. Tapos si Gabi, naging camping rin yung dalawa. So, very smooth lang din. Naging adoption. Very natural lang sa amin. Very mag-camping. Okay, Carlo. Sa akin, more dahil kilala ko, experienced player sila, madaling, kumbaga, yung adjustment, napakadali since sa personality rin ng bawat isa. Mas, yun nga, madaling masabihan, lalo sa mga mistakes, tapos yung suggestion din, tinitake din nila na, tinitake nila yung mga suggestions as, ayun. Yun, Gabi, finally. Although, naging kami mga dalawa sa atin sa TNC. Nung una naman, sobrang dali since halos lahat sila nakampi ko na rin, kilala ko na sa personal. Parang sobrang open lang namin sa isa't isa. But kung may mali man yung isa, sobrang open namin sa lahat ng ideas. Tapos parang tinatry namin maging ma-empower yung isa't isa para matuto din sa mga mistakes na nagagawa namin. For Carlo, ano lang feeling na natalo mo yung dati mo? Masaya syempre. Natanggal ako dun. Isa pa, okay lang hindi mo sabihin, para kay Abel. So, siguro ito lang yung tanong ng mga fans, gano'ng kabigat si Alvin? What the And then, sino mas mabigat? Artizo rin. Sino mas mabigat? Mas mabigat. Ano lang, comparison lang naman ng Kerry. Wala naman. Parehas magaling. Alam ako, lagi na lang sa XA. Kasi nung game 2, I don't know kung sino nag-chat. I think si Abel. Paano nagsabi po, huwag ka ma-pressure. What was that all about? Hindi po. So, what was all about? Ano yung bakit mo tinat na huwag ka ma-pressure? Anong kwento dun? Hindi, kabiruan lang din namin ibang teams. I mean, yung mga players sa execution. So, parang for fun lang yun. Chat. So going back lang dun sa sinabi nyo kanina na as a team, madali lang kayo mag-mesh, comfortable kayo sa isa't isa. Minimim din kasi ng community na madalas daw kayo mag-team building. Ano ba yung mga ginagawa nyo sa mga team building? Uy! Wala pa nangyari. Yeah, pero ano yung mga like, outside of Dota, paano kayo nagbe-build ng chemistry sa team? Like, nagkakaroon ba kayo ng mga like, frequent discussions, gano'n, or... Madalas discussion, tapos paiba-iba eh. Yung iba, minsan pag after na mag-practice, naglalaro ng ibang games. Mga magkakasama. So most likely, ganun lang naman ang ginagawa namin. Ito para kay Alan, last question. So, for past couple of years, nasa NA ka, you've been playing with international players. Medyo may harang di ba since they come from different cultures, may language barrier. Pero ngayong nakabalik ka na sa Pinas, you're playing with
familiar players. Para sa'yo, gaano ka-importante sa pag-i-improve ng gameplay mo, yung comfort when it comes to communicating with your teammates na walang language barrier, kakilala mo din, komportable ka kasi kabayan mo din. Sa mga previous teams ko, parang never naman naging issue yung communication problem or may language barrier. So, ang biggest thing lang siguro pinagkaiba sa team ko is mas madali akong magbigay ng ideas in-game, like on the go lang. Or mas mabilis yung palitan ng ideas. Mas yung decision making sa game. Last follow-up. Do you feel like na mas may boses ka dito since taga dito ka kumpara dun sa sabihin natin Shopify, EG since medyo outsider ka dun, so siguro hindi masyado nabibigyan ng bigat yung mga ideas mo. For sure naman siguro, pero hindi naman dahil sa outsider ako doon or taga dito. Feeling ko bawat players may kanya-kanyang role talaga sa team and nasa team, coach, captain, players na yan kung paano lang ma-figure out yung role nila sa team. One more on my end kasi I don't know kasali kayo sa Dream Season Qualifiers kasi I think Tuesday na agad yun. So paano kayo mag-transition kasi one day lang tayong pagitan. Bukas na ka, diba? Wala lang transition. So paano yung transition nyo? Wala. Bali gagawin namin, mamaya pag check out na, pupunta na yung bootcamp natin sa ulit. Kasi bukas 12 yung laro namin, so wala talagang pahinga laban na yung ano. Wala kayong time to celebrate? Wala na. Kasi kailangan din namin matulog ng maayos ngayon. Kasi bukas na maaga. But since this your first championship together, parang how would it be a major boost? Kasi although I don't know ano magiging itsura ng DPC rules, pero how would this tournament, how would this championship motivate you further to gel together ahead of the DPC season? Para sa akin, ano lang, baga mabubus lang yung moral ng bawat isa kasi champion na. Tapos, pero ano lang din, hindi naman sa amin na maliit ka, so dun sa big tournaments mas malalakas yung kalaban. So mahirap ma-figure out kung paano yung gagawin kasi for sure mas mahirap dun. Kaya yun, ano lang kami, chill lang. Okay. Sige, kanta ka na ulit Lian Navarro. Checking.